So, ikaw ba, meron ka bang case or maling strategies na nagawa na, kumbaga, hindi mo siya napaghandaan? Yes, like yung dapat di ka maging comfortable. That's why. Kasi if mabenta man ngayon yung isang product, hindi siya lagi. So dapat, even though na meron ka ng isang product na malakas ang sales, you still... Kasi as an affiliate, you will have a winning item na tinatawag. Ayan. So dati ka hindi ka maiwan sa comfort zone. Nasa isang product ka lang, ganyan. Kailangan mong mag-explore ng different products, ganyan. Kasi there's more. Ganyan. And hindi lagi ganun ang sales. So of course, kung hindi ganun lagi ang sales, dapat di ka papayag, ganun ka na lang din. So ibig sabihin, dun pa rin papasok yung pagiging consistent talaga? Yes, consistent. Always tignan mo yung kung paano ka nag-start. Kung rin naramdaman mo nung malaki yung sales mo. So kailangan ganun lagi yung hunger mo. Hindi ka talaga dapat lagi maging komportable. Yun lang. Kasi kadalasan yun yung mali ko before. Nagkaroon ako ng ganung error. Na kung naging comfortable ako dun sa isang product, and then habang nakikita ko na bumababa yung sales, pero hinayaan ko lang. Sabi ko, di baka mahina lang talaga yun. So, simula nang nangyari yun, ngayon pa lang, kahit malakas yung sales ko, I still try other products. Tuloy-tuloy ito niyan, kung ano yung pwede kong ma-share sa community. So, ayun, nabanggit mo kanina yung comfort zone. So, ganun talaga. Minsan, pag kumikita tayo, minsan parang gusto nating mag-relax. Tama? Pero, may mga times na once na nandun tayo sa comfort zone, minsan yun yung nagiging danger zone. Kasi, kumbaga, nagiging complacent ka na. Okay na ang lahat. Kumikita naman ako kahit hindi ako mag-content. Tama? Kasi, as an affiliate, ganun eh. Okay naman, may winning video na ako, pero hindi kasi ganun ang platform. Kumbaga, dapat everyday meron ka talagang contents. And which is yun yung dapat na, kumbaga, as an affiliate or as a content creator, hindi ka mawala ng eagerness na sabi mo nga kanina is kung paano ka nagsimula, ganun pa rin. So, yun, continuous lang talaga. Okay. When it comes to comfort zone, kailangan talaga natin na umalis sa comfort zone natin para mas mag-grow pa. Kasi pag hindi tayo, nandun tayo sa comfort zone natin, like ako, nag-decide ako na from taga Batangas kasi talaga ako, pero nandun kasi makakakain naman ako 3 beses isang araw. Diba? Pag nasa loob tayo, nasa bahay naman tayo, makakakain tayo. Pero nung lumipat kami dito sa Laguna, dito talaga nawala yung pagiging nawala ako, umalis ako sa comfort zone. So pagdating ko dito, alam mo ba sir, ang dala-dala ko lang kung anong meron ako. Ang dala ko lang ay foam. 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 Yun lang yung higaan namin. As in yung Uratex, yun lang yung dala ko. Pero, doon nagsimula na, kumbaga nagkaroon kasi ako ng ego na college graduate ako, tapos, yun yung time na na-scam ako. So, as in, nawala talaga lahat sa akin. Pati sa social media, hindi ako makapag-post. Kasi, kumbaga, nasira yung image ko. So, nung time na yon, sinisisi ko actually si Lord. Sabi ko, Lord, ano ba yung ginawa ko para mapunta ako sa ganitong sitwasyon? Kasi nung time na yon, araw-araw may naniningil sa bahay namin. Kaya kailangan ko umalis sa comfort zone ko. Hindi para takasan yung utang ko, kundi para mabago. Masolusyonan. And then, dumating ang time, alam mo ba, Sir Tim, na umalis ako sa comfort zone ko, sa bahay namin, wala akong dala. Yun nga, foam lang. Kasama ko lang syempre asawa ko. And 1,000 peso lang yung dala ko. Sa 1,000 peso na yon, alam mo ba, nung gabi, nalilipat kami, papunta ng Laguna. Yung 1,000 na yung kinukuha pa ng kapatid ko at may babayaran daw kami kinabukasan. So imagine mo, lilipat ako ng Laguna nang wala akong kadala-dala. Kaya sabi ko yung foam na yon, sabi ko yun na nga meron ako nung nagpunta ko dito. At actually, nasa bahay pa rin namin siya kasi may sentimental values siya sa akin. Pero, nung umalis ako sa comfort zone ko, dun ako natuto. Kasi nung time na yun, kumbaga lumayo ako kay Lord. Dahil kumikita ako, nung time na kumikita ako, before ako ma-scam, nakalimot ako kay God. And then, nung time na yon, nung nawala ako sa comfort zone, kahit sinisi ko siya, lumapit pa rin ako sa kanya. So,
So kasi pag nandun ka kasi sa mga struggles and challenges, di ba wala naman tayong ibang lalapitan kundi ang Lord. Yes. So yun, ang nakatulong lang talaga sa akin si Lord. And syempre, sarili natin. Kasi kung hindi tayong, kumbaga, aasa tayo sa iba, sa pamilya natin, walang mangyayari sa buhay natin.